sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli po ang walang hanggang papuri at pasasalamat po ay ating ibinabalik sa Kanya sa muli kalooban at kapahintulutan niya na tayo pong mga anak niya ay matipon sa banal na lugar na ito. Amen po ba? Pinauuna po namin ang aming pong pagbati sa mahal na kapatid na Elfie na nasa Germany. Happy birthday po, maligayang kaarawan po mahal na kapatid. At bago po ako magbigay ng tema sa araw na ito at bago po ako tumawag ng mga magbabahagi, nais ko pong hingin ang inyong kapahintulutan upang ako po'y makapagpuri at makapagpasalamat sa ating Ama. July 7 po, 2010, nang ako po ay mahirang na alagad ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. At ngayon po ay July 7, 2015, ang aking pong ikalimang taong anibersaryo ng pagiging alagad. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Walang hanggang papuri at pasasalamat po ang aking ibinabalik sa Ama. Sa muli po isang taong nagdaan sa aking buhay sa pagiging alagad, sa mga biyaya at pagpapala ko pong nakamtan, maging sa mga pagdalisay ng buhay, subalit kahit kailan po ay di ako pinabayaan ng ating Ama. Salamat po sa mahal na Apo Conching ang kinalugdan na ginamit na kasangkapan upang ako po'y maging isang alagad na hinirang. Sa mga kapatid ko pong alagad at kaps, sa mga tagasunod po at sa inyo pong mga pasyente, sa aking pong buong pamilya, maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang magiging tema po natin sa araw na ito ay ang katagapong pagpapala. Pakisabi nyo nga po, pagpapala. Ang pagpapala po ay hindi po nasusukat sa mga material lamang na bagay. Amen po ba? Higit na napakahalaga pong pagpapala ay ang Diyos na dakila ay maramdaman ng ating mga puso at diwa. Amen po ba? Kapag ang pagpapala pong nakilala natin ng ating Ama, ang iba't ibang mahahalagang pagpapala ay susunod na sa ating mga katauhan. Ano po ito? Pagpapala ng kagalakan, pagpapala ng kapayapaan, pagpapala ng kaliwanagan, pagpapala ng kagalingan. Ang mga pagpapala pong iyan ay walang makapagbibigay maliban ang ating Diyos Ama lamang. Amen po ba? Kaya po sa pagkakataong ito, upang pasimulan po ang ating pagbabahaginan, kung ano na nga po bang mga pagpapala ang kanyang nakamtan, mula nang siyang sa dakong ito'y ganap nagtibay, nais ko pong unang tawagin sa harapan ang aking pong minamahal na kapatid na alagad na si Nanay Mirna. Palakpakan po natin ang ating Panginoon para po sa kanyang pagbabahagi. Muli po, dakilang Ama, salamat po sa iyo. Papuri, parangal, pagsamba, binabalik ko po lahat sa iyo, sa iyong kadakilaan, sa iyong kagandahang loob, at sa iyong pagiging Diyos na buhay. Salamat po, Ama, muli po sa bawat sandali na loloobin mo ako po ay makatindig sa harapan. Sa tuwin na po hinihiling ko na ang kalooban mo ang maghuna, ang maghari, at wala pong kahulilipang naisambitin ng labi ko upang sa lahat ng kabutihan mo ay maibalik ko ang parangal sa iyo. At muli po sa pagkakataong ito, Ama, nais kitang alayan ng awitin. 10 ng iyong kinalugdan bilang aming minamahal na Apo Conching at ng aking po mga kapatid. Salamat po, Ama. Karampot lamang pong pagbabahagi. Salamat, anak. Pagpapala. Napakarami pong uri ng pagpapala. Ano po? Subalit ang nais ko pong ibahagi ay yung pagpapalang kamit na kamit ko ngayon sa aking buhay. Kung paano nga
pagpapalang patuloy na nagdudulot sa akin ng lakas ng loob, galak, pakikipaglaban sa hamon ng buhay. Ito pong pagpapalang sa pagtitiyaga ng Ama na lingapin at hanapin niya ako ay naipunla niya sa puso ko ang patuloy na madamas siya. Isang pagpapala po ito na siyang nagiging daan kung bakit sa dati kong pagkatao may takot ako lagi sa dibdib ko. May hiya. Nahihiyang ibigay sa Ama at ibalik sa Ama ang marapat. Maging yung pagtindig pong ganito, nahihiya po ako. Natatakot po ako na baka hindi masiyahan ang inaalayan ko, baka ako'y mapulaan. Kaya po wala akong pagpapalang makamtan. Ang alam ko lang pong pagpapala sa dating buhay, may konti akong pera. Kumakain sa oras. Kung may sakit, may pera, makapagpagamot ka. Subalit ngayon, salamat po sa pagpapalang pinadama ng Diyos at ipinagkaloob. Pagpapalang magtiwala ng ganap sa Kanya, pagtitiwalang maging matatag, sa kabila ng bilang pagpapakatotoo, tayo'y tao, kuminsan pinanghihinaan. Amen po ba? Subalit, dahil doon sa pagpapalang tinanggap natin o tinanggap ko, nararamdaman ko po yung pinatatatag ako ng Diyos at sinisidla ng malinis na pag-iisip. Bakit po kaya nung sa unang buhay wala po akong maramdaman pagpapala? Kasi marami yung isip ko. Wala naman akong naririnig. Subalit yung isip ko ay naggumagalaw. Baka sabihin ni ganon, baka sabihin na ganito. Di po ba't yun pagpapalang mula kay demonyo? Ano po? Subalit kapag ang pagpapalang sa mapuso mo ay ang mula sa Diyos, pagpapalang pagtitiwala, mawawala po yung ganong damdamin. Lalakas ang loob mo at ang mararamdaman mo ay makapag-alay ka sa Panginoon. Kaya muli mga kapatid, salamat po Ama sa kapahintulutang makapagbahagi ako ng karampot. At ngayon po, dahil doon sa mga pagpapalang nakamtan ko, nais ko naman pong ibalik nga sa Kanya. Bigay ko na lahat sa Kanya. Lahat-lahat. Kung anong mayroon ako na makakayanan, ibigay ko sa Kanya. Yung pananampalatayang lubusan, lakas ng kalooban, at pagtitiwalang siya'y buhay na buhay. Yun po yung gusto kong ibalik sa Kanya. Doon sa mga pagpapala kong nakamtan. Wala po akong ibang maibalik sa Panginoon, kundi yung mga binabahagi niyang hiwaga at pinagaganap sa buhay ko ay maipamahagi ko sa aking mga kapatid. Maraming salamat po. Everything I own. Muli po, Ama, ang awitin pong ito ay para sa iyo. Para po sa mga kapatid ko. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you. And I would give everything I own, give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again.
You taught me how to love, what it's all, what it's all. You never said too much, but still you showed the way, and I knew from watching you, nobody else could ever knew the part of me that can't let go, and I would keep everything I own, and I give up my life, my heart, my home, and I will give everything I own just to have you back again. Is there someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted? You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. And I would give everything I own, give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again. Is there someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted? You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. And I would give everything I own, give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again, just to have you once again, just to have you once again. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po, Nanay Mirna. Isang napakagandang awitin po ang ating napakinggan. Kung dinama po natin sa ating mga kalooban, tunay nga pong mararamdaman natin na ang ating Diyos ay buhay at mapagmahal. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tulad po ng kanyang ibinahagi, marami raw pong uri ng pagpapala dito sa lupa. Subalit ang pinakamasarap na makamtan na pagpapala ay ang nanggagaling sa ating Diyos na dakila. Amen po ba? Sapagkat kapag ang pagpapala ay mula sa Diyos na dakila, sigurado pong ito'y makapagpapagalak sa ating mga kalooban, makapagbibigay ng mainam sa ating mga katauhan at higit sa lahat, magbubukas ng ating puso at kalooban. Ngayon naman po, isang dati pong pasyente at ngayon po'y tagasunod na ang aking tatawagin sa harapan upang isiwalat niya po kung papaanong mula nang siya'y makatungo sa banal na lugar na ito, ano-ano na nga po bang mga pagpapala ang kanyang nakamtan. Isang beses ko po siyang nakakwentuhan, damang-dama ko po kung papaano niyang natanggap ang mga pagpapala sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon para sa pagbabahagi po ng aking mahal na kapatid na Erlyn. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Magandang umaga po sa tanghaling ito. Pagpapala. Napakalaki pong pagpapala ang binigay sa akin ng Ama. Wala po ako nadako sa dambanang ito. Siguro po ako, nagpapasalamat po ako, muli po sumumpong ang eye blood ko. Na may stroke po ako, pinagpasasalamatan ko po yun dahil nagawi po ako sa dambanang ito. Kung di po ako nagawi sa dambanang ito, hindi ko po alam kung ano ibig sabihin ng pagpapala. At pakarami pong pagpapala ang binigay sa akin ng Ama. Dito ko po nasumpungan, dito ko po nadama. Kung wala po ako dito, hindi ko po alam kung anong ibig at kahulugan ng pagpapala. Sa dating buhay ko po, ako po ay mainitin ng ulo. Hindi ko po kayang pagpapasensya ng mga kasama ko sa buhay. Pero po ngayon ko po napagtantot, napag-isip, ang biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Ama, higit pa ang magpakababa para matularan ka ng iyong mga kasambahay. Mula po ako natako sa gawin. Natanggal po ang init ng ulo ko. Napakarami pong nabago sa buhay ko. Ang takot, ang nervyos, makarinig lang po ako ng mamatay sa kapitbahay, nanginginig na po ako sa takot. Makita ko lang po sa isang dako may nag-uumpukang nagiinuman, takot na takot po ako. Nala naman po pala akong dapat na ikatakot. Pero ngayon, naging matatag po ako. Napapaglabanan ko po lahat. Kung ano man po ang nararamdaman ko ngayon sa aking katawan, mula po ako nakakarinig ng banal na salita. Sa dambanang ito, sa kinalugdan na si Apo Kunching, napawi po lahat ang aking pangamba. Napawi po lahat yun. Sa awa po ng Ama, ngayon po, eto ako. Taas no po akong nagpapatutuon sa inyo kung gano't kabusilak ang Ama. Dito ko po napatunayan, buhay po pala ang Diyos. Kaya mula po noon hanggang ngayon, sinisikapan ko pong ako'y maging matatag para makita ng aking mga kapitbahay, mga kapatid at mga anak. Ako po pala ay napakalaking pagpapala ang pinagkaloob sa akin ng Diyos. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa iyo, Ama. Kung hindi po ako nakarating sa dambanang ito, di ko po alam kung anong ibig sabihin ng pagpapala. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Napakabuti at napakadakila po ng ating Ama. Kung pinagnilayan niyo po ang kanyang pagbabahagi, siya po ay tumaas daw po ang presyon at na mild stroke. Subalit nagpadala po siya sa dakong ito. Pinakita ng Diyos na buhay siyang totoo sa pamamagitan ng banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Isa po sa pagpapala niyang nakamtan, ang kagalingan ay kanyang nakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at hindi lang po iyon, higit pong pagpapalang kanyang nakamtan ay ang pagpapalang espiritual. Kung papaano pong natanggal ang init ng ulo, nagkaroon ng kababaan ng kalooban, naramdaman at nakilala na ang Diyos ay buhay. Yaon po ay mga maliwanag na pagpapalang walang pagmumulan, maliban ang Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Sabi nga po, ang mga pagpapala daw po dito sa mundo, kung susukatin ng tao, ay sa mga nakikita lang ng mata at nahawakan ng kamay. Subalit sa mga nakakilala sa ating Panginoon, ang pagpapala ay hindi lamang sa nakikita ng mata at nahahawakan ng mga kamay, kundi sa nararamdaman ng ating mga kalooban. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Aanin mo yung pagpapalang marami kang pera. Subalit wala naman sa iyo yung pagpapalang kapayapaan ng kalooban. Aanin mo yung nakatira ka sa maringal na tahanan, subalit magulo naman ang iyong kaisipan. Sabi nga po, simplit payakman ang iyong buhay kung ang Diyos ang iyong nararamdaman at ang pagpapala ng Espiritong Banal ay nasa iyong katawan, daig mo pa ang isang milyonaryong nilalang. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon po, isang kapatid po nating naririto ang nais ko pong tawagin sa harapan. Ngayon ko lang po siya nakita. Sa pagkakaalam ko po,
Subalit, hindi po ito hadlang upang magsiwalat siya sa ating harapan. Kung papaano pong ang mga pagpapala ay kanyang nakamtan, nang siya'y tuwirang tumanggap at kumilala sa Diyos na buhay. Mga kapatid, paunlakan nawa ang aking paanyaya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa aking mahal na kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Bagaman po at ako'y nagulat, kinatutuwa ko po ang pagtawag sa aking harapan. Ang tema po ngayon ay pagpapala. Sa aking pong buhay ay siguro po maraming pagpapala, maraming pagdalisay ang nakakamtan ko sa aking buhay. Pero po yung pagpapala, una po, nung napunta nga po ako rito dahil sa aking karamdaman, isa pong pagpapala ang binigay sa akin. Dahil po sa loob po ng 3 araw ng aking pagpunta rito, may naganap po sa buhay ko na hindi ko inaasahan. Pero po, yun ay inangkin ko po na iyon po ay lumabas na aking karamdaman. Lumabas po iyon nang wala po akong naramdaman na sakit, na kinukwento ko nga po kay Ate Beth na talagang wala akong naramdamang sakit na tulad ng araw na pagka po dumarating sa akin yung buwa ng dalaw, talaga pong napakasakit po nung nararamdaman ko. Pero po ngayon, talaga pong isang pagpapala na natanggap ko po sa Ama na talagang yung kagalingan po na yon, napakabisa po talaga. Sa loob lang po ng 3 araw, talaga pong ipinagkaloob sa akin ng Ama. Kaya po umaasa po ako na talaga pong hindi po yung karamdaman ko lang na kaya ako napunta rito, siguro po para buksan din ang aking puso at isip para po na makapakinig ng aral ng mahal na Apo. Kaya po ako napunta rito. Siguro po hindi lang po yung karamdaman ko ang naging dahilan ng pagpunta ko rito. Siguro po talagang inaakay po ako ng Ama para mapunta rito. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Sapagkat yaon po ang pawang katotohanan. Sa bawat araw po ng ating pagtungo sa banal na lugar na ito, sa pananaw man po ng tao ay wala tayong binibitbit na mga material na bagay na batayan ng pagpapala sa sanlibutan. Subalit, ang bawat araw na tayo makatungo sa dakong ito, makapakinig ng mga aral ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching na nagbibigay ng kaliwanagan, kalakasan, katatagan at pagtitibay, isang maliwanag na pagpapalang mula sa may kapal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit, kung sa pagtungo po natin sa dakong ito, nais man ibigay ng Diyos ang mga pagpapalang gusto niyang ibigay sa bawat isa. Kung ayaw naman po nating manalig at manampalataya, paano po nating makakamtan ang bigay niyang grasya? Tama po ba? Ang kailangan po, kung ikaw ay tumungo sa banal na lugar na ito, ibigay mo na ang buong pusong pagtitiwala mo, huwag kang natutulog. Huwag kang nakikipagkwentuhan. Huwag kang kung saan-saan lumulugar, sapagkat ang Diyos ay mapagpala at mabiyaya, subalit ikaw na anak niya, kung ayaw mong gawin ang marapat at mainam, paano mong kakamtan ang pagpapala niyang bigay? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga minamahal na kapatid, ang Diyos ay mapagpala at mabiyaya sa mga anak niyang humihingi ng awa at sa Kanya'y nagtitiwala. Amen po ba? Kaya sa pagkakataon po ito, isang alagad po ang tatawagin ko sa harapan upang maghandog ng awit sa ating harapan kung papaanong ang tinig na kaloob ng Ama'y pagpapala sa Kanya, ang pag-awit niya ay handog niya bilang pasasalamat sa pagpapala ng ating Ama. Palakpakan po natin ang Panginoon para po sa pag-awit ni kapatid na Pilar Mananghaya. Buhay po ba ang Diyos?
Kay buti mo, Ama. Sarap po ng upo namin doon sa isang sulok. At kay sarap ng pahayag ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang higit at higit na pagpapalang ating nakakamtan ay ang madama natin na ang Diyos ang kapiling natin sa bawat sandali ng ating buhay. Amen po ba? Kaya purihin ka, Ama. Salamat. At muli, makakapaghandog po ako ng awit para po sa inyong lahat. Namnamin niyo po ang awiting ito. Upang kamtin natin ang pagpapala, mga kapatid, hingin po natin ang awat habag ng ating Panginoon. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Tayo naway kahabagan ng Ama, tayo'y nilingapyan, makikilala sa lupa kaniyang pagliligtas, pagmamahal. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Purihin siya, mga bansa, ang Diyos, ang harian, Ama. Tayo'y magpuri, magdiwa, pagkakatarungan, mamamayani. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Pinagpala tayo ng Diyos, daigdig niya'y tiging kapanalan. Bagong umaga, sumikat na pawi ang takatan, kabay.
kailanman naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Salamat po. Maraming salamat po, Tita Pilar. Nawa nga po ang bawat isa'y patuloy na kahabagan ng ating Ama nang sa gayon po ang mga pagpapalat biyaya niya ay patuloy makamtan ng bawat isa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pakitaas nga po ang kamay ng mga marami ng pagpapalang nakamtan sa ating Panginoon. Yung pong walang di nagtaas ng kamay, wala pa po kayong pagpapala. Lahat po ng mga nakatanggap na ng pagpapala, pumalakpak ng 5. Hindi po kayo sanay bumilang. 5. Hindi pa rin po 5. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bagamat umuulan po sa labas, subalit hindi po ito hadlang upang tamasahin natin ang mga pagpapalang bigay ng ating Amang Mahal. Amen po ba? Ang pagbuhos po ng ulan sa labas ng ating dambanang banal ay panaligan natin ang kining lubusan, ang pagbubuhos ng pagpapala ng Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Kaya po ang bawat isa ay patuloy pong umasa sa mga pagpapalang kaloob ng ating Ama. Sa dako pong ito, ang ating pong minamahal na Apo Conching bilang kinalugdan ng banal na Espiritu ay isa po sa mga pagpapalang hindi kayang bayaran, hindi kayang ibigay ng sinuman, maliban po ang ating Diyos Ama lamang. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang pagtupad ng buong katapatan, tayo pong mga anak ng Ama'y nakikinabang. Tayo pong lahat ay nakatatanggap ng mga pagpapalang mula sa ating Diyos. Pagpapalang kapayapaan, pagpapalang katatagan, pagpapalang kaliwanagan, pagpapalang makapakinig ng mga banal na aral na siyang hinuhugutan natin ng ibayong kalakasan. At ngayon po, upang higit po nating maunawaan kung paano nga pong ang mga pagpapalang ito'y ating makakamtan at ano pong mga pagpapala ang dulot ng Amang Mahal, tinatawagan ko po ang inang pastol ko sa aking kawan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon para po sa aking... okay po. Ngayon naman po, tatawagin ko po ang isang tagasunod kung papaano pong ang karamdaman, ang ginamit na kasangkapan upang sa dakong banal na ito siya ay makatungong lubusan. At sa pagtungo niya sa dakong ito, nabuksan ang kanyang puso't kalooban, anumang takot ay naibsan, pagpapalay kanyang nakamtan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa biyenan po ng isang CAPS, si Nana Dolly Lagman. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay nagpapasalamat na napunta po ako rito na walang karamdaman. Pero po sa kuwan ko dito, ang pinagaling pong una, ang spiritual ko pong katawan. Dahil po ako, buong pamilya ko po ay dito ay gumagaling. Ang apo ko po ang mga nakakakuwang magsalita. Ang Diyos po ay talagang buhay. Ayan po, kakarasmatic po kami ni kapatid na Kwan. Iba po talaga dito. Kwan, dahil po ang Holy Spirit
ay nandito sa katauhan po ng mahal na Apong Kunching. Ako po ay napunta rito, ang aking anak ay hindi po nagkakaanak, nauna po ang CAPS na manugang ko. Tapos po, sabi po nung anak ko, hindi mo pigilin yung dalawa mong, yung anak mo tsaka yung manugang mo. Meron ba kang nagsasalitang babae sa Bible? Ay, bayaan mo kakot, sila'y nabuksan. Yung pong anak ko po na yun, yung pong nagpapatutuo si Arlene po. Sabi ko po, siya po sana ay mapunta rito. Dahil po yun at hindi mo po mapapagkuhanan nyo kung hindi po siya po ang makakatuklas. Dahil po maano po yun. Nung pong napunta po siya rito, ayun po, yun po ang nagpapatutuo po dito. Tapos po lahat po ng aking anak, apo, dito po talaga gumaling. Ang pagkukuhan po dito, ang pagtitibay, kung hindi ka po kagad gagaling, may pagsusubok po, hindi po, kunyari po, hindi po kayo pinagaling kagad, may kuhan po, pagsubok. Ako po yung apo kong napilay, yung anak ko pong di nagkakaanak, dito po nanganak. At saka po, ang pamilya ko po na may inclansya, ang hindi lang po namatay yung aking anak dahil po sa pagpupuri po namin dito. Lahat po ng kamag-anak ko na may inclansya, sila po ay namatay. Kanya po sabi ni Apo sa aking manugang, salamat anak at sa pagtitibay ninyo. Bagong buhay ang asawa mo at binigyan po ng anak. Kanya po ako, nakikita po ninyong hindi po ako, kung hindi po ako nakakapunta rito, talagang malaking dahilan po. Ang pagkukuhan po namin dito talaga po, matibay na makakuhan po talaga dahilan po kay Apo. Kanya kayo po, ay magtibay po kayo. May pagsubok po talagang pagdadaanan. Kung wala pong pagsubok na pagdadaanan, ako po napakalaki pong pagsubok na pinagdadaanan ko. Pero inihingi ko po sa Ama na mahulag po sampu namin yun, nahulag po sampu namin talaga yun. Kanya po ako nakikita nyo. Naririto po ako, kanya lang po ako wala rito. Kung talaga pong malaki ang dahilan. Iba po talaga po rito. Ayan po, kuha na po ako ng charismatic. Iba po talaga ang presensya dito. Ibang-iba po talaga. Kanya lang po, magtibay po tayo na kuhan. Kanya po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga alagad, mga CAPS, mga pasyente, mga tagosunod. Nung pong nagpiesta po sa amin, na kinumbida ko po ang lahat ng kapatiran, Divine Mercy, sabi ko, Lord, wala po akong perang panghanda. Isasaksak ko po ang ATM ko dahil po nung unang pagdala po dito, namahagi po ng ATM ang mahal na Apo. Sabi ko po, ako po ay sasalo ng isa. Pag po sabi ko, Ama, isasaksak ko po itong ATM ko na ito, na wala po akong pera, gabayan mo po ako. Pinagkuhan po ako, binigyan po ako ng mahal na Ama sa lahat po ng kahilingan namin. Nakaraos po kami na yung piyesta po namin, na wala po talaga kaming pinaguhugutan, kundi po ang Ama. Nakaraos po kami ng maluwalhati dahil po ang mga alagadang mga CAPS, mga tagasunod kung paano po naming magagantihan sa pagod po nila rito. Kanya po pinagdadasal ko, mahal na Apo, magsipunta po sila rito. Talaga po ang pangungumbira po namin ay wala pong kaplastikan, talaga pong nasa puso namin po yun. Paano ka pong makakakuha sa mahal na Ama, sa mga naglilingkod niya. Talaga pong taos-puso po tayong manampalataya, yung pong dinadatal ng mahal na Apo. Totoo po yun, wala pong pagkabula. Ako po, ang lahat ng pamilya ko, talaga pong nananalig kami at nananampalataya dito. Ang banal na espiritu po ang dumadaloy dito. Kung ako man po yun sa nervyos po, gusto ko pong lahat na maisiwalat po ito, ang pagpapala ng mahal na Ama
Sabi ko po, sa 5 taong ko pong nandito, misa lang po ako nagbahagi. Sabi po ng mahal na apo, pagka po nagsasalita, hindi mo maipagsigawan ang ginawa sa iyo ng ama. Ako po'y natatamaan nun dahil po hindi po madalang lang po ako talagang makatayo dito. Napakarami ko pong pagpapala at pagsubok sa buhay na pinagtitiisan ko po talaga. Lalo na po yung sa mga tao, hindi mo po kasalanan ka, talaga pong nagtitibay ka at kukuhanin ka po nila. Ang kinukuhan ko po, paano po akong magre-react na kwan. Ang kinukuhan ko po, ang divine mercy, ganun ba ka nagpupunta ron na nakikipagkwang ganito. Hindi ko naman po sinasabing di ako makwang, pero po pinipilit ko pong nagsusumika po ako talaga na ang pagpunta ko po rito ay maigalang nang nakakakita po sa amin na puspusin po kami ng banal na espiritu na hindi po kami maligaw. Talaga po dito po ang katotohanan, wala na pong iba. Kanya po ako nagpupurit, nagpapasalamat, natuklasan po namin ang dito. Talaga pong mahiwaga po dito. Marami pong salamat at binabalik ko po ang papurit pasasalamat po sa Ama. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa inyo pong pagbabahagi. Kung napakinggan nyo pong mataman ang kanyang mga isiniwalat sa harapan, isang napakalaking pagpapala ang nakamtan niya kasama ng kanyang mga pamilya. Na kung sa dating buhay kapag may nagkakaroon ng karamdaman, gulo na ang kaisipan, taranta na ang kalooban. Subalit isang maliwanag na pagpapala mula nang sila'y matungo sa banal na dakong ito sa pamamagitan ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, ang kagaling ay kinakamit ng kanilang mga pamilya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nais ko lamang pong bigyan ng linaw doon sa binahagi niya po na ang mahal na Apo ay nagbigay ng mga ATM. Baka po mamaya manghingi po kayo sa mahal na Apo ng ATM. Baka sabihin po ng mga hindi nakakaunawa ay kayaman naman ni Apo Conching. Mga kapatid, ang ibig lamang pong sabihin ng ating mahal na kapatid, nang siya po'y nagtungo sa dakong ito, ang sabi po ng mahal na Apo, ang mga lingkod daw po ng Ama at ang mga kumikilala sa Ama, ang ATM po nila, pumipindot lang po sa langit. Kasabay ng pagtitiwala nila, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa kanila. Yun din po ang sinasabi ng aming Mother of the House. Pag wala ng laman ng iyong bulsa at ang wallet mo'y wala na ring laman siya, ibuka mo sa langit ng Ama, babagsak niya ang pagpapala niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, kung gusto nyo rin pong maranasan ang pagpapala ng Ama, magtiwala din po kayo sa Kanya. Kung gusto nyo pong maranasan ang pagpapala ng Ama, maniwala din po kayo sa Kanya. Pumindot ka sa kalangitan niya, pagtaos sa puso mong pagtawag mo sa Kanya, may gagamiting anghel siya upang pagpapalay ibigay niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago po ako tumawag na magbabahagi sa harapan, gusto ko pong magising muna ang inyong mga kalooban. Kapag sinabi ko pong kayo'y tumawa, tatawa po tayo. Pag sinabi kong tayo'y pumalakpak, papalakpak po tayo. Kung tayo po'y mga anak ng Ama. Tatay Alan, kung anak ka ng Ama, tumawa ka. Ay, ayoko po, para po tayong umuulan. Napakalungkot. Kung anak ka ng Ama, tumawa ka. Kung anak ka ng Ama, pumalakpak ka. Kung anak ka ng Ama, buhay mo ay sisigla. Kung anak ka ng Ama, pumalakpak ka. Kung anak ka ng Ama, lumundag ka. Ay, ayoko po, hindi sumusunod lahat. Dapat po lahat sumunod. Ulitin po natin. Natsyempuhan ko na nga po yung tono, pinutol nyo pa. Okay po. Ready and... Kung anak ka ng Ama, pumalakpak ka. Kung anak ka ng Ama, tumawa ka. Kung anak ka ng Ama, buhay mo ay sisigla. Kung anak ka ng Ama, pumadyak ka. Mabilis, kung anak ka ng Ama, pumalakpak ka. Lumundag ka. Pumalakpak ka. Tumawa ka. Kung anak ka ng Ama, pumadyak ka. Kung anak ka ng Ama, pumalakpak ka. Kung anak ka ng Ama, buhay mo ay sisigla. Kung anak ka ng Ama, umupo ka na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Nanay, gagaling ka na niyan. At ngayon po, gising na po ang ating diwa. Sige po, tatay, upo ka na. Masaya ka na po. O, sige po, lukluk na ka po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon po, dahil gising na po ang ating diwa, gusto ko pong tawagin ang aming pong Mother of the House kung papaanong ang mga pagpapala ay kanyang nakakamtan sa pagtitibay niya sa Diyos na buhay at di lang po basta pagpapala. Inaalam din po niya kung papaanong ang pagpapalang ito ay maibabalik niya ang pasasalamat sa Diyos Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon para sa aming Mother of the House. Pinupuri kita, Ama, sa wagas at tapat na pag-ibig mo, na sa bawat araw ay aming nadarama. Ang pagpapala mong walang katapusan, na di mapapantayan, galak sa looban ng aming nararamdaman, habang ikaw ay nangungusap sa kaisipan at kalooban. Kaya nawa, ang pagpapalang ito'y huwag masayang, sapagkat ikaw ay kapakipakinabang, nakasama sa bawat araw, bilang nilalang sa sandaigdigan, na ikaw nagpahiram ng aming buhay at dapat naming paglingkuran. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Luha ng galak. Pagpapala. Eto na naman po ako, ano po? Hindi ko na po mabilang ang pagpapala na ibinibigay sa akin ng Diyos. Na sa bawat araw, kung akin pong bibilangin, sabi ko nga, napakababaw lang ng kaligayahan ng mga lingkod. Na sa unang buhay ay hindi ko naramdaman. Sapagkat ang pagpapala sa unang buhay, paghihirapan mo ng todo-todo, halos parang magpapawis ka na ng dugo, maghapon magdamag, subalit naroon pa rin na may lumbay. Subalit ngayon, ang paanyaya ng Diyos ng kanyang pagpapala ay ang pagpapalang espiritual na tinanggap ko po sa dakong ito at sa katauhan nating mahal na Apo Kunching ay aking naramdaman ang paglingap na lubos ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang kaibahan ng pagpapalang material at pagpapalang espiritual na ang dalawang ito'y kayang ibigay ng Diyos? Amen? Una, ang pagpapalang material, sa aking pagninilay po pag isasampol ko po sa aking sarili. Pag mula sa Diyos, hindi siya magbibigay ng labis. Amen? Maaaring magbigay siya ng labis, yun na yung pag-ibig niya. Subalit yung labis na ikaliligaw mo bilang tao, hindi niya ibibigay sa'yo. Buhay po bang Diyos? Bakit? Sa material na bagay, maraming naliligaw. Amen? Kapag marami ka na nakakamtan, masisilaw ka. Pag marami ka nakakamtan, masasambit mo, bigay ito ng Diyos. Subalit kapag lumalim ka, anong gagawin mo doon sa binigay sa'yo ng Diyos? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, isasample ko lang sa material, marami nagsasabi, pag tumama lang ako sa loto, ibibigay ko na lahat yung ganito. Pag tumama lang ako ng malaki, magbibigay ako ng lahat ng ganito. Nung kapag naganap na, wala na yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba? Iba na po yung pangarap. Amen? Sapagkat nakamtan na. Ngayon sa spiritual naman po, ito po yung pinakamahalaga na biyaya na aking natanggap. Sapagkat sa aking pagninilay po, ang biyayang material ay kailangan mo lang araw-araw kaya hinahanap mo yan. Amen? Subalit hindi dibdiban. Yun po yung natutunan ko sa dakong ito na biyaya ng Diyos. Ang buhay po pala, kailangan relax ka lang. Lalo't higit, kapag tinanggap mo ang bahagi ng Espiritu sa buhay mo, dahil alam mo siyang tutupad sa'yo, hindi ka niya pababayaan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung biyaya na aking nakamtan sa dakong ito, na two-way na ibinibigay sa akin ng Diyos. Biyayang material, totoo po yun. Aaminin ko po sa inyo, minsan natatakot ako. Kapag alam ko pong labis para sa akin. Bakit? Hinihiling ko sa Diyos, ang ibigay mo lang sa akin ay tama para manatili akong sayo. Amen? Ibigay mo lang sa akin ay yung ibibigay ko kung paano ko ito gagamitin para sa'yo, hindi para sa akin. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yan. Maniwala man po kayo sa hindi, sa oras na ito,
Nasabi ko nga, binaybay ko po lahat sa buhay ko. Yung pagpapala na ibinigay ng Diyos. Hindi man yaman, na kagaya na nakikita nyo sobrang yaman. Kundi, nasa tama lang ang buhay. Hindi mo masasabing hirap na hirap, o sabihin mong mahirap, subalit hindi ka nagugutom. Yun po yung buhay na maire-rate ko po sa buhay namin. At sa biyayang material na yan, bakit ako natatakot? Kapag nagbigay ang Diyos, dahil alam niyang ikaw, ay alam niyang hindi siya mabibigo sa'yo, labis. Amen? Kaya ang inaapuhan ko kaagad, saan ko ito gagamitin? Bakit mo ito pinagkatiwala sa akin? Amen? At kapag sinambit ng Ama, anak, huwag mong iparte ang sarili mo. Pinaubaya ko ito sa'yo upang huwag kang mabitin kung anong kailangan mo. Buhay pa ba ang Diyos? Opo, nangungusap. At kapag yun na po ang sinabi niya sa akin, sa isip ko, maniwala man po kayo sa hindi. Sa oras na ito, pagtiwalaan niyo po ang salita na mula sa Diyos. Kapag sinambit na niyo po niya sa akin, maaaring gamitin ang kalabang ko, ang kaliwang isip ko ng kalaban, anong sasabihin? Ito po, nako, naghanap buhay ka, binigyan ka ng paraan. Bakit ilalagay mo lang doon samantalang kulang ka naman? So, kung bibigyan mo ng tuon, bilang katawan mo, maaawa ka sa sarili ko, pwede din naman, nagawin mo yun. Amen? Subalit, maaari kang malito. Mamimili ka ngayon sa dalawa. Yung gusto ng Diyos na ilalaan mo para sa Kanya, o yung gusto ng kalaban na ilalaan mo para sa sarili mo. Amen? Dito po maraming maliligaw. Amen? Sa ganito pong senaryo, so ako na pipili na alam kong hindi para sa akin, kahit sa paraan na ibinigay niya, gagamitin po niya ako, ibibigay ko para sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At hihintayin ko ang takda na sasampitin niya sa akin, anak, sulong, iparti mo naman ang para sa sarili mo, kaya pinalabis ko yan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya ito po, nabubuhay ng relax. Sapagkat, mula nang naakay ako sa dakong ito at natutunan ko yung tamang aral ng Diyos sa katauhan ating mahal na Apo Kunching, kailangan sumunod. Sapagkat, sabi ko nga po, pinahintulot ng Ama na hindi ako tumira sa isang barong-barong bago niya ako naakay. Pinahintulot din ng Ama na hindi makapagtapos ang aking anak, na makapagtapos ang aking anak. Doon sa senaryo na wala kaming pagkukuhanan kahit na gumamit siya ng anghel. Pinahintulot ng Ama na yung mga bills na dapat bayaran bilang tao, ito po sa material, pinakikita ko lang po sa inyo. Hindi ito isang kayabangan. Ito po'y katotohanan na ang Diyos ang gumaganap. Na wala akong alalahanin. Wala akong sangkatutak na utang. Na sa dating buhay, kapag nagbayad ka ng pwesto ngayon, bukas may utang ka na naman. Kapag ikaw naghahanap buhay. Subalit ngayon nasa tahanan ka lang. Ipinundasyon ng Ama yung kaukulan na marilax ang buhay mo at wala ka nang alalahanin kung ikaw ay may kasiyahan, 3 beses kumain mag-apon. At kung ano man ang makamtan mo, okay lang. So, nahimay ko po yun. Salamat sa Kanya. Kaya pala ginawa niya yun para makapaglingkod ako sa Kanya ng relax. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon, sa biyayang espiritual, dito na po nagkaroon ng lapat. Na mas higit palang mahalaga ang biyayang espiritual na aking natanggap sa dakong ito, sapagkat mawala man ang lahat ng bagay na yan, hindi yan usapin. Kundi, alam mong ang Diyos, ang iyong pinaglilingkuran, lahat ng yan na hindi mo nakakamtan sa mundo ng tao, kaya pala niyang ibigay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, tama po yung sabi, baka magkamali po kayo, ang ATM po namin ang langit. Amen? Opo. Ang ATM namin ay ang langit. Tumingala ka lang at dumulog sa Diyos. Ang panalangin niya na Ama namin, andun na lahat, kumpleto, at may bonus pa. Kumatok ka at ikaw ay bubuksan, maghanap ka at ikaw ay makasusumpong, at ano pa, ang dami, may bonus pa. Ang dami niyang bonus na ibinigay sa tao para makilala siya. Subalit, hindi nga lahat ay makasusumpong sa gayon. Salamat sa Ama, sapagkat sa simple at payak na pamumuhay, ito na talaga yung gusto kong buhay. Amen? At kung mayroon man siyang ibibigay ng higit pa,
alam nang niya kung saan ko dadalhin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa katotohanan lang po, malulula Sa karunungan ay binahagi ng Ama sa pantao na may nagtitiwala, salamat sa Kanya sapagkat binibigyan niya ng katuparan. Subalit bilang pagkatao, sadyang malulula ka kapag binayaran ka. Salamat sa Ama sapagkat hindi mo nakatatakutan kung saan mo dadalhin na makaliligaw sa'yo. Hindi. Alam na niya kung paano mo gagamitin sapagkat tuturuan ka niya kung paano mo gagamitin ang pagpapala na mula sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, higit sa lahat ang iwanan ko po sa inyo. Ang nakamtan ko po sa dakong ito, nang makilala ko ang Diyos at sa katawan ating mahal na Apo Kunching, ay ginamit po siya upang mapaglingkuran po siya kahit karampot lang na paraan ang ating Panginoon. Okay na po ako sa buhay ko ngayon. Amen? Okay na po ako. Bakit po? Wala naman po ako maraming anak. Amen? Isa lang po yung anak ko. At in-stable naman po siya ng Ama. So hindi ko na siya poproblemahin. Mga kapatid ko, itinuturo ko po sa kanila. Kapag pinagmamasdan nila ako, bakit ikaw hindi ka nawawalan? Hanapin niyo yung pinaglilingkuran ko, ang Diyos na totoo. Sapagkat kung bibigyan ko po sila, maaari magdulot pa sa kanilang katamaran. Ganun po si kapatid na Marisa. Hindi konsentidor. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Patawad po. Sapagkat pinahihimay po yan ng Ama. May aral na natutunan ako na ibinahagi nung dati namin boss, pare po yun na hapon, na sabi niya, minsan, ang pagtulong, kailangan suriin mo rin kung sino yung tinutulungan mo at dapat mong tulungan. Minsan, yung pagtulong mo naaabuso, amen? At nagagamit nila sa katamaran, na umaasa na lang sila, nabibigyan mo, pero ayaw nila magtrabaho. Buhay po ba ang Diyos? Patawad. Opo. Bilang isang kapatid sa laman, inaaral ko po yan sa mga kapatid ko. Timbagang, pikit mata, na hindi ko pwede ipagparaya ang para sa Diyos sa kanila. Bakit? Wala silang hahanapin kundi mundo. Amen? Subalit kung ang tutulungan mo at hahandugan mo ay totoo naglilingkod sa Diyos, hindi sayang. Amen? Sapagkat ang ibinababang pagpapala ng Diyos, ayaw niya na may nasasayang. Although hindi mo naman sila pababayaan, bibigyan mo lang sila ng tama. Subalit, hindi magiging daan para makonsinti sila na humingi na lang sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Patawad po. Yun po yung katotohanan. Ayaw din ng Panginoon. Siyempre, kung biyayang material ang hihingin mo sa Diyos, tapos hindi mo naman siya pinaglilingkuran, kahit ang Diyos hindi ka bibigyan. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Kung hindi mo siya kilala at hindi mo siya pinagtitiwalaan. Subalit ang kaibahan na espiritual, wala ka mang material, tinanggap mo siya ng buong-buo mula ulo hanggang talampakan, ibibigay na niya pong pangalawa yon, yung material na kailangan mo. Unahin mo lang siya, mapuspos ka sa kanyang espiritu, ano man ang wala sa'yo, alam niya ang kailangan mo, hindi ka niya pababayaan. Buhay po ba ang Diyos? At yan po yung pinakamasarap ngayon, sapagkat sa karampot na kaparaanan na handog ng Diyos, ibinubulong po ng Diyos kung saan mo dadalhin at kung paano mo gagamitin. Dahil ang aking pagtitiwala at sa aking pagninilay, ipapahama ka ba ng Diyos na pinaglilingkuran mo, samantalang ang layo niya'y mabuti, maging ikaw man? Hindi kailanman. Amen? Kaya hindi mo katatakutan kahit mawalan ka. Sapagkat alam mo ang magbabalik ay higit pa. Higit pang magbabalik. Patawad kung hindi niyo po ito maaabot. Subalit ito po yung nagaganap sa aking buhay. Hindi po ako magmamalaki. Subalit ito po ay natutunan ko po sa aral ng banal na Espiritu sa katawan natin mahal na Apo Kunching sa dako ito, na ang pagbibigay, ang magbigay, sobra ang kapalit na mula sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ito lang po ang iwanan ko po sa inyo. Kapag inatas ng Ama na gawin mo, huwag mo nang kontrahin ang isip mo. Amen? Magsumikap at sikapin na matupad yun ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat kung hindi ka makatutupad doon sa gusto ng Diyos sa iyo, lalo na sa pagpapala na nakamtan mo na dapat mong ibigay kung saan niya gustong ibigay at kinontra mo dahil wala ka, huwag mo nang hintayin na masusundan pa yun. Buhay po ba ang Diyos? Opo!
Totoo po yun. Kaya lagi ko po inahahayag. Sanay ako ng walaan. Alam po ni kapatid na Pearl. Kaya sabi ko nga sa kanya, hindi po ako magmamalaki. Ito lang po ang aking paninindigan. Sanay ako sapagkat pinadana sa akin ng Ama lahat ng uri ng pagsubok. Hirap, luha, dusa, makitira, walang makain, wala kahit na ano pa? Libakin ng tao, lahat ng pangit na inaayawan ng tao ay naganap na sa akin. So, paano ko katatakutan na mawalan? Amen? At ngayon, dahil sa kanyang espiritu, dahil sa pagtanggap ko sa kanya, nararanasan pa man din yan bilang tao. Subalit nangingibabaw ang biyaya ng espiritu sa puso ko na hindi na ako hihiwalay sa kanya. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, subukin nyo lang po. Alam ko po ang ilan sa inyo nagagawa ito. Subalit, sabi nga ng ating Panginoon, mahambing tayo doon sa isang publikano na kung ano yung 5 sa kanyang bulsa, binigay pa niya lahat. Huwag tayong mahambing doon sa mga pariseo na yung biyayang nakanta napakadami, nagpili lang na makaunti at yun lang ibinigay. Huwag. Sapagkat, sabi nga, hindi natin yung madadala sa langit, kundi sa pamumuhay ngayon, sadyang gagawin mo lang na ang buhay ganito, depende siguro sa pangarap ng bawat isa. Subalit, yun ang pinaka-praktikal, na kapag naglingkod ka sa Diyos, ilagak mo na sa Diyos kung ano ang sarili mo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po ang isang mother of the house, kapatid na Marisa, na sa bawat araw ay nagsusumikap pa rin, nagmimithi pa rin na makapaglingkod sa Ama ng katotohanan. Nagsusumakit at humihingi ng tulong sa Diyos na ilapat niya ang puso niya sa akin. Nagsusumakit at nagmamakaawa na nawa ang pagpapala, karampot man na ibalalagak po niya sa aking mga palad ay magamit ko para sa Kanya at hindi para sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Masarap. Sapagkat ito po ang pinakamahalaga. Sa ginagawa pong ito, sa ginagawa at ginagampanan ito, hindi ako kawawa. Bakit? Ang daming nagmamahal. At yung lahat ng nawala na yun na ibibigay mo sa kapwa mo, higit pang ibabalik ng Diyos, gagamit din siya ng kapwa mo na totoong mula sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, eto po, nakakaraos, masaya, at hindi ka kailanman pahintulutan ng amang kawawa ka. Kundi, patuloy niyang, masakit lang tingnan, ipamumukha sa tao na siya ang pinaglilingkuran. Kaya hindi ka magiging busabos sa paningin ng sinuman. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang Ama. Masakit sa Ama kapag ang isang lingkod na nagpakatotoo ay makikitang busabos. Ayaw ng Ama yun, sapagkat hindi niya yun pahihintulutan. Sinong pupulaan? Siya. Kaya lahat ng lingkod at nagpalikod ng katotohanan sa Diyos, hindi magmumukhang busabos. Kundi, dumaranas man ang pagdalisay, nadadala pa rin po ng relaksang buhay, sapagkat may kasakasama na nagpapasan dahil ang biyayang kanyang ibinigay ay ang Espiritong Banal na tuwirang kaagapay sa bawat araw. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mami. Katotohanan po, napakasarap pong pakinggan ang mga pagbabahagi ng mga kapatid natin sa harapan kung papaano pong dito po sa mundo, dalawa nga daw po ang pagpapala. Pagpapalang material at pagpapalang espiritual. Subalit sa mga anak ng amang may katapatan sa kanya, kayang-kaya pong ibigay ng amang pagsabayin ang dalawang pagpapalang iyan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at ang punto pong iniwanan sa atin ng ating Mother of the House, kung papaano kang binibigyan ng pagpapala, maging pagpapala ka rin sa iyong kapwa. Amen po ba? Mas mapala daw po ang nagbibigay kaysa binibigyan. Masarap ang ikaw ang maging daluyan ng pagpapala kaysa puro na lang ikaw ang binibigyan. Amen po ba? Kaya sa bawat isa pong naririto, tuklasin po natin sa ating mga buhay. Sa atin pong lahat, may pagpapala ang Diyos na ibinibigay.
di man po sa tuwinang material o pinansyal, subalit kung payapat panatag ang ating mga kalooban, yan po isang pagpapalang dapat nating ipagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Masayang pamilya, panatag na buhay, matatag na pananampalataya, at higit sa lahat po sa dakong ito, ang bawat araw pong pagtungo natin, isang maliwanag na pagpapala na mula sa ating Diyos na dakila. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon po, isang tagasunod po ang tatawagin ko sa harapan upang magsiwalat ng pawang katotohanan kung papaanong mula nang siya'y matungo sa banal na lugar, ang pagpapala ng ating Diyos amang mahal ay patuloy niyang nakakamtan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid kong si Salome Patawaran. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po talagang surpresa po talaga. Pero nakikita po niyo ako ganito. Pero ako po'y galak na aking magkaganito. Dahil po kung di ba ako nagkaganito, hindi po magaan sa kasama ko sa bahay na payagan na papunta rito. Pero sa akin, sa katotohanan po talagang gustong-gusto kong araw-araw. Doon po ako sumasaya. Kung ibabahagi ko po lahat ng mga pagpapala na dumating sa akin, talaga pong baka po abutin ako hanggang hapon sa pagpapaliwanag po sa lahat ng pagpapala na dumating sa akin. Ito pong sinasabi ko ngayon lang po. Doon po naman sa nawawala, ako po'y nawawalan. Ibinaba ko lang po sa isang rugal, pero hindi ko na po inabutan. Pero po ako nagpapasalamat pa rin sa Diyos dahil baka po kailangan niya. Kaya po ako nagpapasalamat. Ipinapanalangin ko na lang po sana doon sa gumawa, siya na lang, huwag nang gawin sa iba ganun. Ano po ba, napakarami ko pong pagpapala ng mga kinamtan. Minsan po, meron pa rin po ako. Yung pong sinasabi kong nawala, katulong po ang kasama ko, kami lang tatlo. Asawa ko at katulong ko. Nung po namang minsan, nagpapagawa po kami ng kubo. Ako po may katulong, 2. Nung pong nagluluto, ang sabi ko po, ba't ka nagluluto? Ba't ka nakabihis? Hindi ba maghahatid ka ng pagkain sa tatay mo? Opo, Eka. Ang ginawa po, nagbihis. Ang buong pag-asa ko po, maghahatid ng pagkain sa tatay niya. O sige, nagbihis ka na pala at maghahatid ka ng pagkain. Lalabas ako sandalit, meron lang akong kukunin. Pagdating ko nga po, wala po yung katulong ko na yon. Nadumating po ang aking asawa na pinahatiran ko ng pagkain, sabi ko, nasaan si ano? Pinadalang kita ng pagkain, bakit hindi mo kasama? Sabi niya, hindi naman Eka nagpunta rito Sabi nung isang kasama, tingnan mo nga Eka, baka Eka umalis na. Nang tingnan ko po ang aking perang pambayad sa upang tanim, wala po, wala sa akin lalagyan. Yun pala, kinuha po at tumakas na. Nung hinahanap nila. Hindi nga po nakita at nakatakas na. Ako pinagpapasalamat, sabi ko, Ama, salamat po ng marami at hindi po nila inabutan. Salamat po ng marami at nakaalis na. Yun po ang sinabi ko. Kasi po, kung inabutan nila, siyempre bububugin nila yon. Sabi ko, salamat po Ama ng marami at hindi po nila inabutan. Nakatakas na siya. Nagpasalamat pa rin po ako ng malaki dahil nga po kung inabutan, malaking problema sa kanila yun. Napakarami po talagang pagpapala at hiwaga. At ang pagsubok po naman ay talaga po, sobra-sobra po ang pagsubok sa akin.
Katulad nga po noon, nung unang-una po kami rito, 2006, bago po kami napunta rito, nagkasakit po yung aking inang, namatay. Nagkasakit po naman ng aking tatang, matagal-tagal na namatay din. Sumunod po, ang anak ko po naman, isinama ko po siya rito at pinapagamot ko. Sinasabihan pa nga po nga ni Apo na bago ka magtrabaho, yung health mo muna asikatuhin mo. Pero hindi po siya sumusunod eh. Pero nagsasabi po naman siya kay Apo na nawa po ang banal na espiritu manahan sa kanya. Nanahan po naman sa kanya kasi po kahit po siya may sakit, nakatulad po ng mga iba nagkakasakit na naghihiyaw sa sakit. Pero siya po hindi dahil na bawat oras po, alas 6, siya na po ang tumatawag sa akin. Sabi niya, Nanay, manalangin na tayo. Pagdating po ng alas 12, yun na naman po, alas 6 ng hapon, siya na po nag-aaya na manalangin hanggang alas 3 ng madaling araw. Kaya po, kung kayo po ay magtitiwala sa banal na espiritu, talaga pong magkasakit ka man, wala kang mararamdaman. Siya po walang naramdaman na masakit. Dahil ang sinasabi po lahat po nung nagkasakit sa amin, nangingitim ang... Hello. Nangingitim ang mga katawan dahil po napakaraing gamot na inilagay sa kanila at talaga pong sila naghihiyaw sa sakit. Pero ang anak ko po, dahil po siya kahit na nanalig po siya sa Panginoon. Noon mga panahon po na yon, para po akong, hindi ko po alam kung anong gagawin ko dahil hindi ko po natatanggap na masyado at dumating po ako sa pagkatao. Masakit po sa akin, damdamin na magkaganon. Pero marami pong mga alagad nagsasabi sa akin, tanggapin mo at manalangin ka lang sa Diyos. Kasi hanggat hindi mo tinatanggap na ang anak mo kinuha na ng Panginoon, hindi makakarating sa langit. Hanggang sa natanggap ko na nga po, ngayon po, maluwag na po sa kalooban ko at saka kahit po nagkaganon, ano man pong pagsubok, pero sa pagsubok po ang talagang sasabihin, napakarain na pong pagsubok talaga sa akin. Sobra pong daming pagsubok. Pero napagtatagumpayan ko po lahat. Saka hindi po yung mabigat, hindi yung masamaan loob. Magaan po sa akin kalooban ko ano po ang dumarating na pagsubok. Kaya lang po, hindi po ba ako sanay magpaliwanag nung katulad ng iba na magagandang paliwanag. Yun lang po direkta sa pinagdaanan ko. Ganun lang po. Ngayon nga po gulat na gulat ako dahil hindi ko alam na ako. Maraming salamat po sa Panginoon na kahit na po anong pagsubukan dumadatal sa akin at sa mga pamilya ko, pagpupuri lang po ang ginagawa namin. Kahit po sa anak ko, dinala ko po ang anak ko rito. May karamdaman po siya. Mapakatagal po niya siyang dinudugo. Pero nang dumating po rito, dinala ko po sa mahal na Apo at nadama naman po niya ang banal na espiritu. Sa loob po ng 3 araw, nakadama po siya ng ginhawa at gumaling na po siya. Lahat po ng aking pamilya, apo. Ganon din po yung aking asawa. Kahit po siya hindi nagpupunta rito, pero pag dumarating naman po ako, naghahanap po ng pasalubong sa akin. Wala ka bang dalang candy? Sabi nga nun. Ngayon po, may prostate po siya. Ang sabi po ng doktor, pababiopsy. Yung pong anak kong isa, sabi, Nanay, huwag tayong papayag na ipababiopsy si tatay. Dalhin mo kay Apo. Dinala ko nga po rito.
prostate po kasi mayroong tinatawag na PSA. Mataas po ang PSA. Ang sabi po ng doktor, patungo sa cancer. Pero hindi po kami naniwala. Nung dinala ka nga po rito, na makaraan po ang 1 buwan, pina-PSA uli namin. Nabawasan po ng 3. 3 po. Samantalang, yung pong dinala sa doktor, 3 buwan, iminom ng gamot. Ang nabawas 4. Yung pong asawa ko 1 buwan lang na mahigit 3 na nabawas. Ibig sabihin, mas malakas ang banal na espiritu kaysa po sa gamot. Pero siyempre, ang doktor din po namin nakapagpapagaling. Kaya lang po, talagang malakas po ang espiritu na nandito sa banal na dambana. At yung pong aking manugang, pupunta po rito, hinyahatid po ako, hindi po siya bumababa. Pero hindi po ako nagsasabi na, anak, ba't ayaw mong bumaba? Kasi po, magtatampo naman sa akin yun. Para hindi sila magtampo, pinapanalangin ko lang po na makadama sana ng banal na espiritu. Dahil sa pangatlong uwi po niya at pangatlong hati dito, bumaba po siya. Nagpunta po siya doon po kami, magkakahilera po kami, haba po kami nagkakam Holy Spirit talaga po tumutulo yung luha ko. At sabi ko po salamat po at ang manugang ko kahit na hindi ko pinababa, bumaba silang mag-ina. Ang ginawa ko po, bago sila umalis, sabi ko, pumasok muna kayo. Itapak lang niyo yung inyong mga paa sa banal na dambana. Sabi kong gano'n. Yun lang hiniling ko sa lahat. Pumasok naman po, para ako yung Holy Spirit makamta nila. Naku, napakahaba na po. Pero, kasi po, nung bago-bago pa lang po tayo, na nakaupo pa lang po tayo rito, nakasalpak lang dyan sa mga yung pong anak ko gusto ro, at lagi po kasi bumibiyahe doon sa Amerika. Ngayon po, hindi po siya makabiyahe dahil meron daw pong problema sa dugo. Ngayon po, sabi ko, anak, bakit ka anak, ano ba ang problema mo? Kasi po yung dugo ko raw po may problema Ibigay mo ako sa akin, anak, yung yung papel mo. Binigay po sa akin. Nung nandito po ako, ang ginawa ko po, habang si Apo ng Bible, itinaas ko po. Sinabi ko, Ama, alam ko po, Ama, nalilinisin mo po ang dugo ng anak ko. Ikaw lang po ang makapangyarihan sa lahat, nakapagpapagaling dito sa anak ko. At gusto po niyang bumiyahe, hindi po sila makabiyahe dahil puro yan. Kasi ngayon po, meron siguro taon po, 1 taon, bigla po sinabing, nanay, aalis na ako, bibiyahe ulit ako. Ay, salamat po, sabi ko. Anak, sabi ko, yun na yan. Kaya ko lang sa'yo sinasabi, hindi sa akin ka magpapasalamat, kundi sa banal na espiritu. Dahil banal na espiritu ang nagpagaling sa iyo. Sabi ko, eto pa po, naku, haba na po Ito pa po, yung aking anak, uuwi na. At dahil may problema, kasi gano'n. Anak, ano ba anak ang pangalan ng amo mo? Sabi ko, dahil sinabi po sa akin, lagi ko po ipinapanahon dito sa banal na dambana natin, sa pamamagitan po ng banal na espiritu na nagmumula sa Apo Kuntsing pag siya po nagluluwal ng mga salita. Akin po iniintindi, tsaka po ipinapanalangin ko yung anak ko. Alam po, sabi ko sa anak ko, anak, kung ano ang gusto mo, hilingin mo sa Panginoon at walang imposible ibibigay sa iyo. Kasi po, nandito yung asawa niya at anak hiniling po niya na papuntahin yung anak niya ron, libre pasahe, libre sasakyan, libre accommodation. Pinayagan po ng amo. Kaya po ngayon, hindi ko man po nasasabi kay Apo, sa Amerika na po silang 3 dahil po nung sinabi ko po sa inyo, ang sabi ko po, Apo, mapupunta po kaya? Sabi ni Apo, oo. Pagtapos nung nandudo na po, Apo, yun po kaya kayo magtatagal doon.
tuloy-tuloy na ikayo, sabi ni Apo. Kaya purihin ang Diyos, purihin po ang Panginoon. Lahat po ng sinabi sa akin ni Apo, lahat ng lumuluwal sa banal na Espiritu, talaga po totoo. Kaya ang ginawa ko po, para lagi po akong nakikinig. Meron po tayo. Pinakikinggan ko po lagi yung mga mensahe ni Apo. Nagpagawa po ako, pinadala ko po doon sa anak ko. Lagi po nilang pinapakinggan. Kaya purihin ang Diyos, purihin ang Ama, sa pamamagitan po ng kinalugdan mo si Apo Kunching. Lahat po na lumuluwal sa kanyang mga labi ay pawang katotohanan at napakalakas po, powerful po. O sige po, maraming salamat po at ngayon pala akong manghihingi ng magandang umaga po sa hapon ito. Salamat po ng maraming. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid kong nagbahagi at naghandog ng awit sa harapan. Inaanyayahan ko na pong magsitayo ang lahat.